Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at pamilya? Isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamadilim na lihim ay nagkukubli sa ilalim ng pinakamatamis na ngiti. Sabi nila, ang kasal daw ang simula ng isang matamis at bagong kabanata. Pero paano kung sa unang gabi pa lang ng iyong pagiging asawa, matutuklasan mo ang isang katotohanang susugat sa iyong puso at babago sa lahat ng iyong pinaniniwalaan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Clara. Natapos ang salo-salo. Ang mga huling panauhin ay nagpaalam na rin, mga ngiti at pagbati ang iniwan sa bagong mag-asawa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang araw ng selebrasyon, sila na lang dalawa ni Lino, si Clara at ang kanyang asawa. Ang sarap pakinggan sa pandinig ni Clara. Sa kanilang silid sa hotel kung saan ginanap ang reception, dahan-dahang tinanggal ni Clara ang belo sa kanyang buhok. Mula sa salamin, pinanood niya ang refleksyon ni Lino na nakaupo sa gilid ng kama, nakayuko at sapo ang kanyang noo. Ang kislap sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang pagod na hindi maintindihan ni Clara. Lumapit siya rito, ang sutla ng kanyang wedding gown ay humahagod sa sahig. "Mahal, ayos ka lang?" Malambing niyang tanong habang hinahaplos ang likod nito. Nag-angat ng tingin si Lino, pilit ang nangiti na ibinigay nito sa kanya. "Pagod lang siguro, Clara. Medyo nahihilo rin ako." Hinawakan ni Clara ang noo nito. Hindi naman ito mainit. "Gusto mo ba ng gamot? Pwede akong tumawag sa front desk." Umiling si Lino at tumayo. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga iyon. "Huwag na. Ang gusto ko lang sana, kung okay lang sa'yo. Gusto ko sanang sa lumang kwarto ko sa bahay matulog ngayong gabi." Napakunot ang noo ni Clara. "Sa bahay? Pero ito ang gabi natin, Lino." May bahid ng pagtatampo sa kanyang boses na hindi niya napigilan. "Alam ko, mahal. Patawarin mo ako," sabi ni Lino. At sa kanyang mga mata ay nakita ni Clara ang isang kakaibang lungkot. "Masama talaga ang pakiramdam ko. Gusto ko lang na, para kung sakaling kailangan ko ng tulong o gamot, malapit lang si Mama. Alam mo na, sanay si Mama na alagaan ako kapag ganito." Napatanga si Clara. Sa lahat ng dahilan, iyon ang hindi niya inaasahan. Gabi ng kanilang kasal. Ang gabing pinakahihintay nilang dalawa. At gusto nitong umuwi para makatulog sa kwarto nito, malapit sa kanyang ina. Isang mabuting asawa. Iyon ang gusto niyang maging. Isang maunawaing asawa. Huminga siya ng malalim at pinilit ngumiti. Sige, kung yun ang makakabuti sa'yo, magpahinga ka na." Hinalikan siya ni Lino sa noo, isang mabilis at halos walang pakiramdam na halik. "Salamat sa pag-intindi, mahal. Babawi ako sa'yo. Pangako." At sa isang iglap, naglakad na ito palabas ng kanilang silid. Naiwan si Clara, nakatayo sa gitna ng kwartong pinalamutian ng mga bulaklak at kandila para sa kanilang pulot gata. Suot pa rin ang kanyang puting bestida. Nag-iisa. Lumipas ang ilang minuto. Hindi mapakali si Clara. May kung anong bumubulong sa kanyang isipan na mali. Isang malaking pagkakamali ang nangyayari. Nagpa siya siyang magbihis at umuwi na rin. Siguro nga kailangan lang talaga ni Lino noon ang alaga ng ina. Iyon ang pilit niyang sinasabi sa sarili. Pagdating niya sa bahay nila Lino, tahimik na ang lahat. Patay na ang mga ilaw maliban sa isang maliit na lampshade sa sala. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Tiniyak na walang malilikhang ingay. Papasok na sana siya sa kwartong para sa kanila nang mapatigil siya sa tapat ng silid ni Aling Dalisay, ang kanyang biyenan. Bahagyang nakaawang ang pinto. May mahinang ilaw na nagmumula sa loob at may naririnig siyang boses, ang boses ni Lino. Dahan-dahan lang Aray. Dahil sa pag-aalala, idinikit ni Clara ang kanyang tainga sa siwang ng pinto. "Shh, tahan na, aking Lino." Sagot ng malambing na boses ni Aling Dalisay. "Nandito lang si Mama. Aalagaan ka ni Mama."
Kasunod yun ay isang tunog na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa katawan ni Clara. Isang ungol, mahina, ngunit malinaw. Hindi ungol ng isang taong may lagnat o matinding sakit. Iba ito. Isang ungol na may kasamang kakaibang ginhawa. Gagaling ka rin anak ko, ang mahal ko. Bulong muli ni Aling Dalisay na sinundan ng isa pang mahinang ungol mula kay Lino. Napatakip si Clara sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at paa. Anong klaseng pag-aalaga ang ginagawa ng kanyang biyenan? Bakit ganito ang tunog na naririnig niya? Sa pagkakatayo niya sa dilim ng pasilyo, sa labas ng kwarto ng kanyang biyenan sa gabi ng kanyang kasal, gumuho ang lahat ng pangarap na binuo ni Clara. Pinalitan ito ng isang nakakakilabot na pagdududa. Hindi nakatulog si Clara ng gabing iyon. Manhid ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isipan ay walang tigil sa pag-iisip. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang pandinig ang mga ungol ni Lino at ang malambing na boses ni Aling Dalisay. Pinilit niyang hanapan ng ibang kahulugan ang mga narinig. Baka nga sobrang sakit lang talaga ng ulo ni Lino. Baka iyon ang paraan ng kanyang biyenan para pakalmahin ito. Baka mali lang siya ng dinig. Baka guni-guni lang niya ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi siya nagkakamali. Kinabukasan, pinilit ni Clara na maging normal ang lahat. Maaga siyang bumangon, nag-ayos ng sarili, at nagsuot ng isang simpleng bestida na may matamis na ngiti sa labi. Ito ang unang umaga niya bilang isang may bahay. Hindi niya hahayaang sirain ito ng isang walang basehang pagdududa. Pagbaba niya, naabutan niya sa hapagkainan si Lino at Aling Dalisay. Ang kanyang biyenan ay abala sa pagsasalin ng kape sa tasa ni Lino. "Oh, Ija, gising ka na pala." Bati sa kanya ni Aling Dalisay, ang nangiti nito ay kasing tamis ng asukal. "Kamusta ang tulog mo? Sana ay hindi ka nabitin sa iyong pagpapahinga." "Ayos lang po, Mama," sagot ni Clara, umupo sa tapat ni Lino. "Kayo po. At ikaw? Mahal." Baling niya sa asawa. "Maayos na ba ang pakiramdam mo?" Hindi tumingin sa kanya si Lino. Nakatungo ito sa kanyang tasa ng kape. "Oo, mas mabuti na ngayon. Salamat kay Mama." Isang kirot ang naramdaman ni Clara sa kanyang dibdib. "Salamat kay Mama." Ni hindi man lang siya nito pinasalamatan sa pag-unawa. Tila ba isa lang siyang dayuhan sa tagpong yon. Nagpatuloy ang almusal sa isang nakabibinging katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Pilit na sinisimulan ni Clara ang usapan, ngunit laging maikli at pilit ang mga sagot na natatanggap niya mula kay Lino. Si Aling Dalisay naman ay patuloy sa kanyang pagiging perpektong biyenan. Inaalok siya ng pagkain, kinakamusta siya, ngunit sa likod ng mga ngiti nito ay may nararamdaman si Clara na lamig. Nang matapos silang kumain, tumayo na si Lino. May kaunting sarsa na naiwan sa gilid ng labi nito. Agad na kukuha sana si Clara ng tissue upang punasan ito. Isang normal na gawain para sa isang asawa. Ngunit naunahan siya ni Aling Dalisay. Sa isang iglap, tumayo ito. Kinuha ang kanyang panyo at marahang ipinunas sa labi ni Lino. Ginawa niya iyon ng may kakaibang pag-iingat. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumadampi sa balat nito. Pagkatapos, sa harap mismo ni Clara, hinalikan ni Aling Dalisay si Lino sa noo. Hindi ito isang mabilis na halik ng isang ina. Ito ay mabagal, maalaga, at puno ng kahulugan na hindi kayang unawain ni Clara. Napatigil ang mundo niya. Doon, sa liwanag ng umaga, sa harap ng kanilang hapagkainan, nasaksihan niya ang isang bagay na nagpatunay sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi yon guni-guni. Hindi siya nababaliw. "Aakyat muna ako," sabi ni Clara. Nanginginig ang boses. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdanan pabalik sa kanilang silid. Pagkasara niya ng pinto, doon bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan.
Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang sakit, ang hapdi. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya. Pero sino ang nagtaksil? Ang asawa niya? O ang ina nito? O silang dalawa? Ilang minuto siyang umiyak. Inilalabas ang lahat ng sama ng loob. Ngunit habang tumutulo ang kanyang mga luha, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Galit. Determinasyon. Hindi. Hindi siya papayag na maging ganito ang buhay niya. Hindi siya magiging bulag na asawa na nagkukunwaring walang nakikita. Kailangan niya ng patunay. Isang patunay na hindi maitatanggi. Isang bagay na maipapamukha niya kay Lino sa kanilang dalawa na ang ginagawa nila ay mali. Tumayo siya. Pinunasan ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang kanyang telepono at may hinanap sa internet. Small voice recording device. Sa hapon na yon, gumawa siya ng dahilan para lumabas. Sinabi niyang bibili siya ng ilang personal na gamit. Sa isang maliit na electronic shop sa bayan, natagpuan niya ang kanyang hinahanap. Isang maliit na recorder, halos kasing laki lang ng kanyang hinlalaki. Pag-uwi niya, naghintay siya ng tamang pagkakataon. Nang maligo si Aling Dalisay at si Lino naman ay nasa labas para kausapin ang hardinero, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kanyang biyenan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang record button. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Lumuhod siya at mabilis na isinilid ang maliit na aparato sa ilalim ng kama, malapit sa headboard. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Ang bawat kabog ay umuugong sa kanyang mga tainga. Bago pa man may makakita sa kanya, mabilis at tahimik siyang lumabas ng silid. Isinara ang pinto nang walang anumang ingay. Bumalik siya sa kanyang kwarto, huminga ng malalim. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay at matakot sa kung ano ang kanyang maririnig. Ang buong araw na yon ay isang pagpapanggap para kay Clara. Bawat ngiti na ibinibigay niya kay Lino, bawat magalang na sagot niya kay Aling Dalisay ay tila isang mabigat na maskara na suot-suot niya. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay ang maliit na aparato na nakatago sa ilalim ng kama ng kanyang biyenan. Ito ay isang bomba na naghihintay na sumabog. Naghihintay siya ng pagkakataon. Isang sandali na mag-isa lang siya sa bahay. Ang pagkakataon ay dumating kinahapunan nang magpaalam si Aling Dalisay na pupunta sa palengke. Si Lino naman ay may tinanggap na tawag at nagkulong sa study room. Ito na. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid ng biyenan. Bawat hakbang ay maingat na tinatansya. Ipinagdarasal niyang huwag sanang biglang lumabas si Lino. Pinihit niya ang seradura. Walang tunog. Pumasok siya sa loob at isinara ang pinto ng marahan. Ang amoy ng pabango ni Aling Dalisay, isang matamis na amoy ng sampagwita, ay tila sumasakal sa kanya. Mabilis siyang lumuhod, kinapa ang ilalim ng kama, at nang maramdaman ang malamig na metal ng recorder, agad niya itong hinila. Nasa kamay na niya ito. Ang ebidensya, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Halos takbuhin niya ang distansya pabalik sa sarili nilang silid. Ngunit hindi niya ito kayang pakinggan doon. Paano kung biglang pumasok si Lino? Kailangan niya ng lugar na sigurado. Ang banyo. Pumasok siya sa banyo at nilock ang pinto. Napasandal siya rito, hinahabol ang kanyang hininga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang earphones mula sa kanyang bulsa at isinasaksak sa maliit na aparato. Umupo siya sa malamig na sahig, isinuot ang earphones at pinindot ang play. Una ay mahinang kaluskos lang. Pagkatapos ay ang tunog ng pagbukas ng pinto. At sumunod, ang mga boses. Heto na ang tsaa mo, Linoko. Narinig niyang sabi ni Aling Dalisay. Ang boses nito ay malagkit at puno ng paglalambing. Inumin mo ito para gumaan ang pakiramdam mo.
Salamat, ma. Sagot ni Lino. Ang boses nito ay mahina, parang sa isang paslit na naghahanap ng kalinga. Masakit pa rin ang ulo ko. Shh! Hayaan mong alagaan ka ni Mama. Bulong ni Aling Dalisay. May narinig si Clara na kaluskos ng kumot. Halika, humiga ka rito. Mamasahehin ni Mama ang sentido mo. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. At pagkatapos, ganyan ma, ang sarap sa pakiramdam. Ungol ni Lino. Ang parehong ungol na narinig ni Clara kagabi. Ngayon, mas malinaw. Mas nakakakilabot. Napapikit ng mariin si Clara. Gusto na niyang alisin ang earphones, ngunit hindi niya magawa. Kailangan niyang marinig ang lahat. Ikaw lang naman ang inaalagaan kong mabuti. Lino ko. Patuloy ni Aling Dalisay. Ikaw ang aking kaisa-isang pag-ibig. Walang makakahigit sa'yo. Kahit pa yung asawa mo. Isang maasim na likido ang umakyat sa lalamunan ni Clara. Si Clara, mabait naman siya, ma. Sabi ni Lino. Ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Mabait? Oo. Pero hindi kanya kayang alagaan tulad ng pag-aalaga ko. Sagot ni Aling Dalisay, may halong pait. Tandaan mo, Lino, sa akin ka pa rin. Ang puso mo, ang katawan mo, pag-aari pa rin ni Mama. Hindi na nakayanan ni Clara. Mabilis niyang tinanggal ang earphones sa kanyang tainga. Sumisikip ang kanyang dibdib. Nahihirapan siyang huminga. Tumakbo siya sa inidoro. At doon, sumuka siya ng walang tigil. Inilabas niya hindi lang ang kanyang kinain, kundi pati na rin ang lahat ng pag-ibig at pag-asang binuo niya para sa kanilang dalawa ni Lino. Ito ay mas masahol pa sa kanyang inaakala. Hindi ito simpleng pagiging malapit ng mag-ina. Ito ay isang sakit. Isang bagay na marumi at nakakasuklam. Nang mahimasmasan, tumayo siya at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi niya kilala. Pula ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mga labi. Isang babaeng wasak na wasak. Ngunit habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, ang pighati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Tinitigan niya ang sariling mga mata sa salamin at nangako sa sarili. Hindi siya magiging biktima sa kwentong ito. Hindi niya hahayaang sirain ng dalawang taong ito ang kanyang buhay. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makatakas. Ang galit ay isang pambihirang panggatong. Binigyan nito si Clara ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Sa harap ni Lino, siya ay kalmado. Ang kanyang boses ay pantay at ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Mahal, tawag niya rito nang makitang papalabas ito ng study room. Lumingon si Lino, bakas pa rin sa mukha nito ang pagod. Bakit, Clara? Naisip ko lang sana, kung pwede, uuwi muna ako kina Mama ng ilang araw, sabi niya. Siniguradong ang kanyang tono ay malumanay at hindi naghihinala. Para makahinga lang at para mabigyan ka rin ng espasyo para magpagaling ng husto. Nakita ni Clara ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Lino. Ginhawa. Nakaramdam ito ng ginhawa na aalis siya. Ang realisasyong yon ay isa na namang patalim na bumaon sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Sige, kung yan ang gusto mo. Mabilis na sagot ni Lino. Mag-iingat ka roon. Sabihin mo na lang kung kailan kita susunduin. Ako na ang bahala. Tugon ni Clara. Kasabay ng isang pilit na ngiti. Tumalikod na siya bago pa man niya makita ang anumang awa o pagkukunwari sa mga mata nito. Nagsimula siyang mag-impake. Hindi lang ang mga damit na dinala niya para sa kanilang pulot gata, kundi pati na rin ang ilang mga gamit niya na naiwan sa bahay na yon bago pa sila ikasal. Habang nag-aayos, ginamit niya itong dahilan upang libutin ang buong bahay, upang kunin ang lahat ng bakas ng kanyang pagkatao mula sa lugar na yon. Naalala niya ang isang kahon ng mga lumang photo album at sulat na itinago nila sa itaas ng isang aparador sa lumang study room ni Don Ernesto, ang yumaong ama ni Lino. Bihira nang may pumasok sa silid na yon.
Nananatili itong isang alaala ng nakaraan, puno ng mga aklat na hindi na binabasa at amoy ng lumang papel. Pumasok siya sa loob. Ang sinag ng araw mula sa bintana ay nagpapakita ng mga alikabok na lumulutang sa hangin. Hinila niya ang isang mabigat na silya at itinapat sa aparador. Maingat siyang umakyat dito. Kinakapa ang ibabaw ng makalumang muebles. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang pamilyar na karton na kahon, ang kanyang mga album. Ngunit sa likod nito, may isa pang bagay. Isang matigas at parihabang kahon na gawa sa kahoy. Dahil sa kuryosidad, hinila niya ito papalapit. Mabigat ito. Ibinaba niya muna ang sariling kahon bago maingat na ibinaba ang kahoy na kahon. Nang mailapag niya ito sa sahig, pinagpag niya ang makapal na alikabok na bumabalot dito. May mga ukit ito ng dahon sa gilid at ang takip ay medyo maluwag na. Binuksan niya ito. Sa loob, nakapatong sa pulang telang pelus, ay isang solong bagay. Isang kwadernong balot sa balat na kulay kape. Luma na ito. Ang mga gilid ay gasgas na at ang kulay gintong letra sa gitna ay bahagya ng nababasa. Ngunit malinaw pa rin ang pangalang nakasulat, Ernesto. Ang tala-arawan ng kanyang biyenang lalaki. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Bakit ito nakatago? Ano ang nilalaman nito? Dahan-dahan niyang kinuha ang tala-arawan. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay tila bigat ng mga lihim. Binuklat niya ito sa isang pahina sa gitna. Ang sulat kamay ni Ernesto ay maayos at matatag. Isang sulat kamay ng isang taong edukado at may prinsipyo. Binuklat ni Clara ang tala-arawan sa pinakaunang pahina. Ika-5 ng Hunyo. Isinilang na ang aking anak. Ang pangalan niya ay Lino. Ang aking munting Lino. Hawak ko siya sa aking mga bisig ngayon at ipinapangako ko sa sarili ko, sa Diyos at sa Kanya, na gagawin ko ang lahat upang maging isang mabuting tao. Siya ang aking pag-asa. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Clara at bumagsak sa papel. Naramdaman niya ang pagmamahal ng isang ama sa mga salitang iyon. Isang pagmamahal na tila matagal nang nakalimutan sa bahay na ito. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Nilalaktawan ang ilang mga pahina. Ang mga unang taon ay puno ng masasayang alaala. Ang unang hakbang ni Lino, ang unang salita niya, ang kanyang unang araw sa eskwela. Sa bawat pahina, si Ernesto ay isang ama na puno ng pagmamalaki. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, dahan-dahang nagbabago ang tono ng mga isinulat nito. 10 ng Setyembre. Nag-aalala ako para kay Dalisay. Mula nang ipanganak si Lino, tila ba ang buong mundo niya ay umikot na lamang sa bata. Ayaw na niyang lumabas. Ayaw na niyang makipag-usap sa mga kaibigan. Ang tanging sinasabi niya ay, nandito na ang aking Lino. Siya lang ang kailangan ko. 26 ng Marso. Nag-away kami ni Dalisay. Pinagbawalan niyang makipaglaro si Lino sa mga kalaro nito sa kapitbahay. Ang dahilan niya, baka raw masaktan o maimpluwensyahan ng masama ang aming anak. Nakikita ko ang lungkot sa mga mata ni Lino. Unti-unti siyang inilalayo ng kanyang ina sa mundo. Kinilabutan si Clara. Ang bawat salita ni Ernesto ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle na ngayon ay nabubuo sa kanyang isipan. Nilaktawan niya ang ilang taon pa, hanggang sa mga huling pahina ng tala-arawan. Ang sulat kamay ni Ernesto ay hindi na kasing tatag ng dati. Mayroon ng bahid ng panginginig at pag-aalala. 1 ng Agosto. Desperado na ako. Si Lino ay isa ng binata, ngunit sa kilos at isip ay para pa ring isang bata na nakadepende sa kanyang ina. Nakikita ko kung paano siya manipulahin ni Dalisay. Ang pagmamahal nito ay naging isang lason na unti-unting sumasakal sa pagkatao ng aking anak. Mayroon akong isang huling plano, isang lihim na plano. Ipapadala ko si Lino sa Amerika upang doon mag-aral. Malayo kay Dalisay.
Ito na lang ang tanging paraan para maligtas siya. Napatakip ng bibig si Clara. Ito pala ang dahilan. At pagkatapos, binuklat niya ang pinakahuling pahina. Mayroon na lamang isang entry. Ang petsa ay ang mismong araw ng pagkamatay ni Ernesto. Ang sulat kamay nito ay halos hindi na mabasa. Nanginginig, magulo, at tila isinulat ng nagmamadali. Ika-15 ng Setyembre. Nalaman ni Dalisay ang plano ko. Nagalit siya na parang isang demonyo. Sinabi niya ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Mas gugustuhin pa raw niyang makita akong patay kaysa hayaan akong ilayo ang kanyang anak. Nagtalo kami. Sumisigaw siya. Sumisikip ang dibdib ko. Ang puso ko. Dito naputol ang pangungusap. Ngunit meron pang ilang salita na naisulat sa ilalim. Mas nanginginig. Mas desperado. Bumagsak ako. Nakatingin siya sa akin. Hindi siya tumatawag ng tulong. Nakatayo lang siya. Nanonood habang nahihirapan akong huminga. Dalisay, wag. Yun na ang huli. Binitiwan ni Clara ang talaarawan na para siyang napaso. Bumagsak ito sa sahig na may mahinang kalabog. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang katotohanan ay isang malaking alon na humampas sa kanya at nilunod siya sa lalim ng kasamaan nito. Hindi atake sa puso dahil sa pagod. Hindi isang aksidente. Ito ay pagpatay. Isang malamig at kalkuladong pagpatay. Hinayaan niyang mamatay ang sarili niyang asawa. Hindi na umiyak si Clara. Ang pighati ay napalitan ng isang bagay na mas madilim at mas malakas. Pagkamuhi. Isang matinding pagkamuhi na dumaloy sa kanyang mga ugat na parang yelo. Dahan-dahan niyang pinulot ang talaarawan mula sa sahig. Isinara niya ito ng may pag-iingat. Ang dating simbolo ng kalungkutan ay ngayon isa ng sandata sa kanyang mga kamay. Hindi na siya ang Clara na puno ng takot. Ang bahay ay nababalot sa isang mapagkunwaring kalungkutan. Ngayon, ang ika-10 anibersaryo ng pagkamatay ni Don Ernesto. Ang mga kamag-anak ay naroroon, nakasuot ng itim, mga bumubulong ng pakikiramay kay Aling Dalisay na tila ba kahapon lang ito na biyuda. Sa gitna ng sala, isang maliit na altar ang itinayo. May larawan ni Don Ernesto, isang lalaking may mabait na ngiti. Napapalibutan ito ng mga puting bulaklak at nagliliyab na kandila. Si Aling Dalisay, ang bida sa araw na ito, ay nakaupo sa isang silya, pamaypay ng pamaypay, paminsan-minsay pinupunasan ang gilid ng kanyang mga mata na wala namang luha. Si Lino ay nakatayo sa kanyang likuran, isang anino na walang sariling isip. Ang mga mata ay blangko. Nang dumating si Clara, ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Hindi siya nakaitim. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Sa kanyang mukha ay walang bakas ng pighati, kundi isang determinasyon na kasing tigas ng bakal. Clara Ija, bati ni Aling Dalisay, nagkukunwaring masaya na makita siya. Mabutit nakarating ka upang alalahanin ang iyong biyenan. Hindi sumagot si Clara. Naglakad siya papalapit sa altar. Tinitigan niya ang larawan ni Don Ernesto. Sa ngiti nito, tila ba nakita niya ang isang pagsusumamo, isang hiling na bigyan ng hustisya. Huminga siya ng malalim. Ito na ang sandali. Nandito po ako, hindi lang para alalahanin si Papa Ernesto. Simulala ni Clara. Ang kanyang boses, bagamat hindi malakas, ay malinaw at matatag. At umalingaw-ngaw ito sa loob ng silid na biglang tumahimik. Nandito ako para sabihin ang katotohanan. Napatingin sa kanya ang lahat. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng mga kamag-anak, ang biglang pag-igting ng panga ni Aling Dalisay, at ang takot sa mga mata ni Lino. Lahat tayo ay alam na namatay si Papa Ernesto dahil sa atake sa puso. Pagpapatuloy ni Clara. Pero hindi natin alam ang buong kwento. Ano bang pinagsasasabi mo, Clara? Singhal ni Aling Dalisay, tumatayo. Wala kang galang. Hindi pinansin ni Clara ang kanyang biyenan. Inilabas niya ang kanyang telepono.
Bago ko sabihin ang lahat, may gusto muna akong iparinig sa inyo. Isang pag-uusap sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak. Pinindot niya ang play. Ang nakakasuklam na pag-uusap ay pumuno sa silid. Ang malambing na boses ni Dalisay, ang mahinang ungol ni Lino, ang mga salitang nagpapatunay ng kanilang may sakit na relasyon. Sa akin ka pa rin, pag-aari pa rin ni Mama. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga bulungan ay naging halinghing nang di makapaniwala. Si Lino ay namutla na parang isang papel, yumuko, at hindi makatingin kaninuman. Isang demonyo ka, sigaw ni Aling Dalisay, nanginginig sa galit. Sinungaling, gawa-gawa mo lang yan. Hindi pa ako tapos. Malamig na sabi ni Clara, itinigil ang recording. Ibinaba niya ang telepono at itinaas ang hawak niyang talaarawan. Ang ebidensyang ito ay hindi galing sa akin. Galing ito mismo sa taong inaalala natin ngayon. Binuklat niya ang talaarawan sa huling pahina. Ang kanyang boses ay hindi nanginig habang binabasa niya ng malakas ang huling isinulat ni Don Ernesto. Nalaman niya ang plano ko. Nagalit siya na parang isang demonyo. Sinabi niya, mas gugustuhin pa raw niyang makita akong patay. Sa bawat salita, lalong namumutla si Aling Dalisay. Bumagsak ako. Nakatingin siya sa akin. Hindi siya tumatawag ng tulong. Nakatayo lang siya. Nanonood habang nahihirapan akong huminga. Dalisay, wag. Dito. Nang matapos si Clara, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa lahat. At pagkatapos, ang katahimikan ay sinira ng isang nakakakilabot na sigaw. Sinunggaling! Umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Dalisay na wala na ang kanyang pagkukunwari. Ang kanyang mukha ay naging mukha ng isang halimaw. Sinugod niya si Clara. Sinusubukang agawin ang talaarawan. Akin na yan. Papatayin kita. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang malakas na kalabog ang narinig ng lahat. Si Lino. Bumagsak si Lino sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Napasubsob siya sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Isang pag-iyak na mas masakit pakinggan kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhang iyon, ang nagsisigaw na si Aling Dalisay na pinipigilan ng mga kamag-anak, ang durog na si Lino sa sahig. Si Clara ay nanatiling nakatayo. Kalmado. Naglakad siya papunta sa mesa at mula sa kanyang bag ay kinuha ang isang sobre. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa, sa tabi ng mga handog para kay Don Ernesto. Mga papeles ng diborsyo. Tumingin siya sa huling pagkakataon sa gulo na kanyang nilikha o sa halip, sa bulok na katotohanang kanyang inilantad. Pagkatapos, tumalikod siya. Habang naglalakad siya palabas ng bahay na yon, palayo sa mga sigaw at pag-iyak, isang salita lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Malaya na ako. Lumipas ang 6 na buwan. Ang 6 na buwan na yon ay nagsilbing gamot sa mga sugat ni Clara. Ang diborsyo ay final na. Nakalipat na siya sa isang maliit ngunit maaliwalas na apartment sa syudad, malayo sa Baryo Amihan at sa mga multo ng nakaraan na naninirahan doon. Ang kanyang buhay ay simple na ngayon. Binubuo ito ng kanyang trabaho sa umaga at ng pag-aalaga sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay sa hapon, si Pag-asa. Si Pag-asa, ang batang opisyal na nilang inampon ni Lino bago pa man ang kasal, ang naging kanyang lakas at inspirasyon. Ang halakhak ng bata, ang naging musika sa kanilang maliit ngunit masayang tahanan. Sa bawat yakap at halik ni Pag-asa, unti-unting nabubura ang pait na iniwan ng kanyang nakaraan. Nagsisimula na siyang muling maging buo. Sa simula, walang tigil ang pagtawag at pag-text ni Lino. Mga mensahe ng pagsisisi, paghingi ng tawad, at pagsusumamo. Hindi niya sinagot ang kahit isa man sa mga yon.
Pinalitan niya ang kanyang numero. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Ang pagpapatawad ay isang bagay na marahil ay maibibigay niya sa tamang panahon. Ngunit ang pagbabalik ay imposible na. Isang hapon, habang nasa parke sila ni Pag-asa, naramdaman ni Clara na may nakatingin sa kanila. Lumingon siya. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno ng akasya, may isang lalaking nakatayo. Nakikita niya ang pamilyar na tindig, ang pamilyar na anino. Si Lino, nakatingin ito sa kanila. Ang muka ay puno ng lungkot na abot hanggang sa kinatatayuan ni Clara. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi nagtagal si Clara. Mabilis niyang tinawag si Pag-asa, binuhat ito, at naglakad palayo ng hindi lumilingon. Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang nabahira ng pagkabalisa. Gabi. Tulog na si Pag-asa sa kanyang kuna, yakap ang paborito nitong teddy bear. Si Clara naman ay nasa sala. Nagkakape habang nagbabasa ng libro. Ito ang kanyang paboritong parte ng araw. Tahimik, payapa, at kanya lamang. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala. Karaniwan ay hindi niya ito pinapansin, ngunit dahil sa isang di maipaliwanag na kaba, binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang mensahe ay mula kay Lino. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga salita. Clara, parang awa mo na. Nandito si Mama. Gusto niyang makita si Pag-asa. Natatakot ako. Nabitiwan ni Clara ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Ang malamig na kape ay natapon sa kanyang mga kamay, ngunit hindi niya naramdaman ang init. Ang tanging nararamdaman niya ay ang yelo ng takot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Si Dalisay. Pagkatapos ng lahat, natagpuan pa rin sila nito. At ngayon, ang kanyang anak na si Pag-asa ang nasa isipan ng halimaw na iyon. Lino. Pagkatapos niyang isend ang mensahe, napatayo si Lino at nagpabalik-balik sa kanyang sala. Bawat anino ay tila nagiging isang halimaw. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Paano siya nahanap ni Mama? Pagkatapos ng iskandalo, lumipat siya sa isang apartment na malayo sa kanilang lumang bahay. Siniguradong walang nakakaalam maliban sa ilang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ngunit ang kanyang ina, sa paanong paraan, ay natuntun pa rin siya. Biglang may kumatok sa pinto. 3 marahan, halos magalang nakatok. Napatigil sa paglalakad si Lino. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Alam niya kung sino yon, hindi siya kumilos. Nagdasal siya na sana, umalis na lang ito. Ngunit muling tumunog ang katok. Mas malakas na ngayon. Lino, anak, alam kong nandyan ka. Pakiusap, mag-usap tayo. Ang boses ng kanyang ina. Dati, ang boses na yon ang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngayon, para itong isang sumpa na bumabalot sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang lumalapit sa pinto. Sumilip siya sa peephole. Si Dalisay, ngunit hindi ang Dalisay na galit na huli niyang nakita. Ang babaeng nasa labas ng kanyang pinto ay mukhang durog. Magulo ang buhok nito, lubog ang mga mata, at mas matanda ng 10 taon. Nakasuot ito ng isang kupas na bestida. Mukha itong kaawa-awa. Ang itsurang yon ang nagpahina sa kanyang loob. Dahan-dahan, pinihit niya ang seradura at bahagyang binuksan ang pinto. Anong kailangan mo, Ma? Tanong nining niya. Ang boses ay halos pabulong. Biglang lumuhod si Dalisay sa kanyang harapan. Niyakap nito ang kanyang mga binti at humagulgol. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Nagkamali ako, Lino. Nabulag ako ng pagmamahal ko sa'yo. Ngayon wala na ako. Nag-iisa. Parang awa mo na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nataranta si Lino. Ma, tumayo ka dyan. Nakakahiya. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad.
Sigaw nito sa gitna ng pag-iyak. Gusto ko lang makita ang apo ko, si Pag-asa. Kahit isang beses lang, Lino. Hayaan mo akong masilayan ng apo ko bago ako tuluyang mawala. Ang puso ni Lino ay nagkaluray-luray. Ito pa rin ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat, hindi niya kayang tiisin na makita itong ganito. Hinila niya ito patayo at pinapasok sa loob. Pinaupo niya ito sa sofa. Kukuha kita ng tubig, sabi niya. Huwag na, anak. Ako na, sabi ni Dalisay, pinupunasan ang kanyang mga luha at pilit na ngumingiti. Hayaan mong pagsilbihan kita. Magtitimpla ako ng tsaa para kumalma ka. Bago pa man siya makatanggi, dumiretso na ito sa kanyang maliit na kusina. Para siyang isang batang muling natakot sa isang multong matagal na niyang kilala. Umupo siya sa sofa. Sapo ang kanyang ulo. Hindi alam kung ano ang gagawin. Bumalik si Dalisay dala ang 2 tasa ng mainit na tsa. Inabot nito ang isa sa kanya. Inumin mo ito, anak. Pampakalma. Kinuha niya ito at uminom nang walang pag-aalinlangan. Ang pamilyar na lasa ng chamomile ay bahagyang nagpakalma sa kanyang nagwawalang sistema. Nag-usap sila. Si Dalisay ay nagsalita tungkol sa kanyang kalungkutan, sa kanyang pagsisisi. Si Lino ay nakinig lang. Ang isip ay gulong-gulo. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang bumigat ang kanyang mga talukap. Ang sala ay unti-unting lumabo. Ang boses ng kanyang ina ay tila nanggagaling sa malayo. Inaantok ka na, anak, narinig niyang sabi nito. Magpahinga ka lang dyan. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukang itanong kung ano ang inilagay nito sa tsa. Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga braso at binti ay parang naging bato. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang pagtayo ng kanyang ina. Ang kaawa-awang anyo nito kanina ay naglaho na. Pinalitan ito ng isang nangiting tagumpay na nakakakilabot. Lumapit ito sa playpen sa sulok ng sala, kung saan natutulog si Pag-asa. Kinuha nito ang bata na nagsimulang umiyak dahil nagising. Shh, apo, bulong nito. Sasama ka kay Lola. Pa! Narinig niyang iyak ni Pag-asa. Sinubukan ni Linong bumangon. Sinubukan niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumunod. Bumagsak siya sa sofa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang habang papalabas ng pinto ang kanyang ina. Karga-karga ang kanyang umiiyak na anak. Clara, iyon ang huling salita sa kanyang isipan bago siya nilamon ng kadiliman. POV, Clara. Hindi na muling sumagot si Lino. Sinubukan siyang tawagan ni Clara, ngunit diretso na ito sa voicemail. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang sigaw ng purong takot. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at lumabas ng apartment. Nagmaneho siya ng mabilis, lumalabag sa lahat ng batas trapiko. Ang tanging nasa isip ay makarating sa apartment ni Lino. Pagdating niya, nakabukas ang pinto. Ang isang masamang pangitain ay kumalat sa kanyang buong katawan. Itinigil niya ang kotse at tumakbo papasok. Lino, Pag-asa! Sigaw niya. Ang apartment ay walang tao. Isang silya ang nakatumba. Sa sahig, nakita niya ang basag na telepono ni Lino. At sa tabi nito, isang piraso ng papel. Nanginginig niyang pinulot ito. Isang pamilyar na sulat kamay ang nakasulat. Ang anak at apo ko ay sakin. Hindi mo na sila makukuha. Nabitiwan ni Clara ang papel. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot at napaluhod siya sa sahig. Isang malakas at puno ng pighating sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Alam na niya. Kumilos na si Dalisay. Ang sigaw ni Clara ay umalingaw-ngaw sa walang taong apartment, isang tunog ng purong pagkasira. Napaluhod siya roon. Sa gitna ng sala, ang piraso ng papel ay nakakalat sa sahig sa kanyang harapan. Tapos na, huli na ang lahat. Kinuha na sila. Sa loob ng ilang minuto, ang tanging ginawa niya ay umiyak.
Isang pag-iyak na walang tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang kanyang isipan ay isang blankong pader ng takot. Ngunit pagkatapos, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Pag-asa, ang mabilog nitong mga mata, ang matamis nitong ngamnong ngiti, ang kanyang anak. Ang imaheng iyon ang nagpabago sa lahat. Ang takot ay hindi nawala. Ngunit sa ilalim nito, isang bagong damdamin ang nagsimulang umapoy. Isang mabangis na determinasyon na hindi niya naramdaman kailanman. Ang lakas ng isang ina. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanginginig pa rin ang kanyang mga binti, ngunit mayroon ng layunin ang kanyang bawat kilos. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang unang instinct ay tawagan ng pulis. Hinawakan niya ito, handa nang i-dial ang numero ng emergency. Ngunit napatigil siya. Ano ang gagawin ng isang desperado at baliw na babae tulad ni Dalisay kapag nalaman niyang hinahanap na siya ng mga pulis? Baka matakot siya. Baka magpanik. Baka saktan niya si Lino o mas masahol pa, si Pag-asa. Hindi. Hindi niya maaring isugal ang buhay ng kanyang anak. Ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa. Kung mayroong isang taong makakahanap sa kanila, iyon ay siya. Kailangan niyang mag-isip. Saan sila dadalhin ni Dalisay? Saan siya magtatago? Pumikit siya ng mariin. Pilit na hinahalungkat ang kanyang mga alaala. Mga pag-uusap nila ni Lino noong masaya pa sila. Mga kwento tungkol sa kanyang kabataan. At bigla, may isang alaala na lumitaw na parang isang kidlat. Isang gabi, nakahiga sila sa kama, nagkukwentuhan. Naitanong niya kay Lino kung ano ang paborito nitong lugar noong bata pa ito. Ngumiti si Lino, isang ngiting puno ng nostalgia. Mayroon kaming lumang rest house sa may baybayin, sabi nito sa kanyang alaala. Luma na yon at halos pinabayaan na. Pero doon ako palaging dinadala ni Mama kapag malungkot ako o kapag gusto naming mapag-isa. Ang tawag pa nga namin doon ay ang aming lihim na taguan. Amoy dagat, tunog ng mga alon. Iyon ang paraiso ko. Ang aming lihim na taguan na pamulat si Clara. Ang kanyang puso ay bumilis. Iyon na iyon. Isang lugar na malayo, nakahiwalay, at puno ng alaala para kay Dalisay. Isang lugar kung saan sa tingin niya ay ligtas siya. Kung saan sa tingin niya ay maibabalik niya ang nakaraan. Wala nang pag-aalinlangan. Tumakbo siya palabas ng apartment at bumalik sa kanyang sasakyan. Pinaandar niya ang makina. Ang tunog nito ay tila isang sigaw ng digmaan sa tahimik na gabi. Hindi niya alam ang eksaktong lokasyon, ngunit alam niya ang pangalan ng baybayin. Magtatanong siya. Hahanapin niya ito kahit abutin pa siya ng umaga. Habang kinakain ng kanyang sasakyan, ang madilim na kalsada, ang tanging ilaw ay mula sa kanyang mga headlight, ang takot ay naroon pa rin. Isang malamig na pasahero sa kanyang tabi. Ngunit hindi na siya ang nagmamaneho. Ang determinasyon niya, ang lakas niya bilang isang ina, ang siyang may hawak ng manibela ngayon. Pagkalipas ng halos 2 oras na pagmamaneho at ilang beses na pagtatanong sa mga residenteng nagigising pa, sa wakas ay natuntun niya ang isang makitid at bakubakong daan na papunta sa baybayin. Itinigil niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan, sa likod ng mga puno ng niyog, at pinatay ang makina at mga ilaw. Dahan-dahan, siyang bumaba. Ang tanging naririnig niya ay ang hampas ng mga alon at ang sarili niyang malakas na paghinga. Sa dilim, naaninag niya ang isang istruktura. Isang bahay na gawa sa kahoy, luma, at tila kinakain na ng alat ng hangin. Karamihan sa mga bintana ay madilim at sarado, maliban sa isa. Sa ikalawang palapag, may isang bintana kung saan may isang mahinang ilaw na gumagapang palabas. Isang ilaw na kulay dilaw, nanginginig, na parang ilaw ng isang kandila o lampara. Napatigil si Clara. Humigpit ang pagkuyom niya sa kanyang mga kamao.
Nandito sila. Ang hangin mula sa dagat ay malamig at maalat, ngunit hindi ito naramdaman ni Clara. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy sa kanyang dibdib. Bago siya gumawa ng anumang hakbang, kinuha niya muli ang kanyang telepono. Sa nanginginig na mga daliri, nagdial siya. "Police, kailangan ko ng tulong." Bulong niya sa telepono. Sinisiguradong hindi maririnig ang kanyang boses. Ibinigay niya ang lokasyon, ang deskripsyon ng bahay, at ang sitwasyon. "Parang awa niyo na. Bilisan niyo. May 2 taong bihag sa loob. Ang isa ay isang bata." Pagkatapos ng tawag, itinago niya ang telepono. Ngayon, kailangan niyang makapasok sa loob. Dahan-dahan siyang naglakad paikot sa bahay, naghahanap ng maaaring pasukan. Ang mga bintana ay nakasara. Ang pintuan sa harap ay tiyak na nakalock. Ngunit sa likod, malapit sa kusina, may isang maliit na bintana na bahagyang nakaawang. Sapat lang para makapasok ang isang tao. Walang pag-aalinlangan, inakyat niya ito. Ang luma at bukbukin ng kahoy ay umugong sa ilalim ng kanyang bigat, ngunit hindi ito nasira. Maingat niyang inangat ang sarili at pumasok sa loob. Bumagsak siya sa sahig ng kusina nang walang ingay. Madilim at amoy luma ang silid, ngunit mula sa sala, may naaaninag siyang ilaw. Dahan-dahan, parang isang anino, gumapang siya papalapit. Ang eksenang bumungad sa kanya sa sala ay tila isang masamang panaginip. Ang buong silid ay naiilawan lamang ng isang lampara na nakapatong sa isang maliit na mesa. Sa isang sulok, si Lino ay nakatali sa isang upuan. May takip ang kanyang bibig, ngunit gising na siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at desperasyon habang nakatingin ito sa gitna ng silid. Doon, sa gitna, nakaupo si Dalisay sa sahig. Kandong niya si Pag-asa, na tahimik na umiiyak. May hawak si Dalisay na isang tasa at pilit niyang ipinapainom sa bata ang laman nito. "Inumin mo ito, apo," malambing na sabi ni Dalisay, ngunit ang kanyang boses ay may kasamang kabaliwan. "Gatas ito, para makatulog ka ng mahimbing. Dito na tayo titira. Tayong 3. Ang pamilya ko." "Mf, mf." Pilit na sumisigaw si Lino mula sa kanyang pagkakatali. Nagpupumiglas, ngunit ang lubid ay masyadong mahigpit. Alam ni Clara kung ano ang nasa tasang iyon. Hindi ito gatas. Ito ay gatas na may gamot na pampatulog, tulad ng ginawa nito kay Lino. Ang dugo ni Clara ay kumulo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-iingat. "Bitawan mo ang anak ko." Ang sigaw ni Clara ay pumuno sa buong bahay. Nagulat si Dalisay at napalingon. Ang tasa ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. Ang puting likido ay kumalat sa lumang kahoy. Si Pag-asa, nang makita si Clara, ay umiyak ng mas malakas. "Mama! Clara!" Narinig ni Clara ang muffled na sigaw ni Lino. "Hayop ka!" Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa purong galit. Mabilis niyang itinayo si Pag-asa at hinila ito patayo, ginagawang panangga. Mula sa mesa sa kanyang tabi, dinampot niya ang isang kutsilyo na ginamit marahil para sa pagbabalat ng prutas. Itinutok niya ito kay Clara. "Huwag kang lalapit," banta niya. "Aalis kami rito. At kung susubukan mong pumigil, sasaktan ko ang batang ito." "Ma, wag," sigaw ni Lino. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot para sa kanyang anak. Ngunit si Clara ay hindi natinag. Tinitigan niya si Dalisay ng diretso sa mga mata. "Tapos na ang laro mo, Dalisay. Wala ka nang matatakbuhan." "Hindi pa ito tapos," sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Kinuha mo ang anak ko sa akin. Sinira mo ang buhay ko. Ngayon, mararamdaman mo ang sakit na naramdaman ko." Habang nagsasalita si Dalisay,
Napansin ni Clara ang desperadong pagpupumiglas ni Lino. Ang upuang kinatatalian nito ay lumana. Sa bawat paggalaw niya, umuuga ito ng malakas. Nakatingin si Lino sa kanya. Pagkatapos ay sa upuan at pabalik sa kanya. Isang mensahe ang kumikinang sa kanyang mga mata. Naintindihan ni Clara. Kailangan niyang mag-ipon ng oras. Bakit mo ito ginagawa, Dalisay? Tanong ni Clara. Pinapanatili ang atensyon nito. Dahil ba sa pagmamahal? Hindi ito pagmamahal. Sakit ito. Sinakal mo si Lino sa pagmamahal mo hanggang sa hindi na siya makahinga. Sinira mo siya. Tumahimik ka. At pinatay mo ang asawa mo dahil lang sa takot mong mawala ang kontrol mo sa anak mo. Isa kang mamamatay tao. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal. Nawala sa sarili si Dalisay. Sa sobrang galit, binitiwan niya si Pag-asa at sumugod kay Clara. Ang kutsilyo ay nakaamba. Iyon ang pagkakataong hinihintay nila. Nang makitang malaya na si Pag-asa, ibinuhos ni Lino ang lahat ng natitira niyang lakas. Ibinagsak niya ang kanyang buong bigat sa isang tabi. At sa isang malakas na kalabog at lagutok ng lumang kahoy, ang upuan ay nabuwal at nabasag. Malaya na siya. "Mama!" Sigaw ni Pag-asa at tumakbo palayo sa gulo. Habang sumusugod si Dalisay, hindi umatras si Clara. Sa huling sandali, umiwas siya sa saksak. Ngunit bago pa man makabawi si Dalisay, isang anino ang mabilis na kumilos. Si Lino. Niyakap niya ang kanyang ina mula sa likuran, pinigilan ang kamay nitong may hawak na kutsilyo. "Tama na, ma! Tama na!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag sa pag-iyak. "Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako, Lino! Traidor ka!" Nagpupumigla si Dalisay na parang isang mabangis na hayop. Sa gitna ng kanilang paglalaban, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay biglang pumuno sa gabi. Palakas ng palakas. Ang tunog na yon ang tuluyang sumira sa natitirang katinuan ni Dalisay. Napagtanto niyang wala na siyang takas. Tumigil siya sa pagpupumiglas. Ang kutsilyo ay nahulog mula sa kanyang kamay. Kasabay noon, ang pintuan sa harap ay bumukas ng malakas at ang mga pulis ay pumasok. Ang kanilang mga flashlight ay sumilaw sa madilim na silid. Nakatayo sila roon. Si Lino nayakap ang kanyang ina na ngayon ay tulala na lamang at si Clara na mabilis na tumakbo upang yakapin ang kanyang umiiyak na anak. Ang bangungot ay tapos na. Ang mga sumunod na sandali ay malabo. Isang serye ng mga imahe na dumadaan sa harap ng mga mata ni Clara. Ang mga pulis na kinukuha si Dalisay na hindi na lumalaban, ang muka ay blanko at ang mga mata ay walang buhay. Tila ba ang kanyang kaluluwa ay nilisan na ang kanyang katawan. Mga paramedic na sinusuri, si Lino at si Pag-asa. Ang walang katapusang tanungan. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay lang ang malinaw kay Clara. Ang bigat ng natutulog na si Pag-asa sa kanyang mga bisig. Nakainiksyonan ito ng mild sedative para kumalma. At ngayon, ang mahimbing nitong paghinga sa kanyang dibdib, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa kasalukuyan. Mahigpit ang kanyang yakap dito na para bang sa paggawa nito, kaya niyang protektahan ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Nang matapos ang paunang investigasyon, nilapitan siya ng isang pulis. "Mrs., kailangan naming isama si Mr. Terlano sa istasyon para sa kanyang opisyal na salaysay." Tumingin si Clara kay Lino. Nakaupo ito sa likod ng ambulansya, balot sa isang kumot, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha ay puno ng hiwa at galos, ngunit ang pinakamasakit na sugat ay ang mga hindi nakikita. Tumango si Clara. "Sasama kami." Sa istasyon ng pulis, habang si Lino ay nasa loob ng isang silid, kasama ang mga investigador, si Clara at ang natutulog na si Pag-asa ay naghintay sa isang maliit at malamig na opisina. Ilang sandali pa, lumabas si Lino, kasama ang isang pulis. Ang kanyang mga balikat
ay nakayuko sa bigat ng lahat ng nangyari. Nang magtama ang kanilang mga mata sa pasilyo, isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang lahat ng sakit, lahat ng taksil, lahat ng pighati ay naroon, lumulutang sa hangin. Ngunit may iba pang naroon, isang bagay na hindi inaasahan ni Clara. Pasasalamat at isang malalim, nakakaawang pagsisisi. Dahan-dahang lumapit si Lino sa kanya. Napatigil ito sa kanyang harapan. Tiningnan niya muna si Pag-asa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Pagkatapos, tumingin siya kay Clara. Clara. Ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. At doon, sa gitna ng malamig at walang kaluluwang pasilyo ng istasyon ng pulis, bumagsak si Lino sa kanyang mga tuhod. Niyakap niya ang mga binti ni Clara at humagulgol na parang isang batang nawawala. Hindi ito ang pag-iyak ng isang duwag na nagtatago sa kanyang ina. Ito ang pag-iyak ng isang taong sa wakas ay nagising mula sa isang mahabang bangungot at ngayon ay kinakaharap ang nakakakilabot na katotohanan ng kanyang mga pagkakamali. Kasalanan ko ang lahat, sabi niya sa gitna ng mga hikbi. Kung naging mas malakas lang sana ako, kung pinakinggan lang kita, kung hindi lang ako naging duwag, patawarin mo ako, Clara. Parang awa mo na. Nakatayo lang si Clara, hawak ang kanilang anak, habang ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso ay umiiyak sa kanyang paanan. Ang galit na inipon niya sa loob ng maraming buwan ay tila unti-unting natutunaw. Ang nakikita niya ngayon ay hindi isang halimaw, kundi isang biktima rin. Isang taong sinira ng parehong babae na sumira sa kanilang buhay. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang malayang kamay. Hindi niya ito niyakap, hindi niya ito hinaplos. Ipinatong lamang niya ito sa balikat ni Lino, isang simpleng kilos. Ngunit sa kilos na yon, mayroong isang mensahe. Isang mensahe ng pag-unawa, kahit hindi pa lubos na pagpapatawad. Naramdaman ni Lino ang kanyang kamay at mas lalong umiyak. Ngunit ngayon, may bahid na ito ng ginhawa. Tumingala si Clara sa kisame, pinipigilan ang sariling mga luha. Ang daan sa kanilang harapan ay mahaba at hindi sigurado. Maraming sugat ang kailangan pang gumaling. Ang pagpapatawad ay isang paglalakbay, Lino. Bulong niya. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi ito isang destinasyon. Umpisahan natin sa simula. Pero sa pagkakataong ito, sa katotohanan. Isang taon ang lumipas. Ang panahon, sabi nila, ay kayang paghilumin ang lahat ng sugat. Para kay Clara, hindi nito lubusang pinagaling ang mga sugat. Sa halip, tinuruan siya nitong mamuhay kasama ang mga peklat. Ang mga peklat na yon ay nagsilbing paalala hindi ng sakit, kundi ng lakas na kanyang natuklasan sa sarili. Si Dalisay ay nasa isang mental health facility. Ang hatol sa kanya ay hindi pagkakakulong, kundi isang panghabang buhay, nagamutan para sa kanyang malubhang kondisyon sa pag-iisip. Hindi na siya muling nakita o nakausap ni Lino. Iyon ay isang pinto na kailangan niyang isara upang makapagsimula siyang gumaling. At ang paggaling ay isang prosesong pinagdaanan nilang dalawa ni Lino. Magkasama, ngunit magkahiwalay. 2 beses sa isang linggo, nagpupunta sila sa isang family therapist. Hindi para subukang ayusin ang kanilang nasirang pagsasama, kundi para matutunang maging mabuting magulang para kay Pag-asa. Sa loob ng 4 na sulok ng therapy room, lahat ng hindi nasabi ay nailabas. Ang mga takot ni Lino, ang galit ni Clara, ang kanilang mga pangarap na nawasak. Dahan-dahan, sa tulong ng isang professional, natutunan nilang unawain ang isa't isa. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang 2 taong pinag-ugnay ng isang masakit na nakaraan at ng isang magandang kinabukasan sa katauhan ng kanilang anak. Hindi sila nagkabalikan. Si Clara ay nanatili sa kanyang apartment sa syudad. Si Lino naman ay bumili ng sarili niyang maliit na bahay malapit doon. Mayroon silang shared custody kay Pag-asa.
Tuwing Miyerkules at sa katapusan ng linggo, si Pag-asa ay nasa poder ng kanyang ama. At sa mga araw na yon, nakikita ni Clara ang pagbabago kay Lino. Hindi na siya ang lalaking anino ng kanyang ina. Siya na ngayon ay isang ama. Isang ama na nagluluto ng almusal, nagbabasa ng mga kwentong pambata, at nagpapatulog ng kanyang anak. Sa bawat pagdaan ng araw, nakikita ni Clara na natututunan ni Linong tumayo sa sarili niyang mga paa, malaya mula sa mga kadenang matagal na gumapos sa kanya. Isang hapon ng Sabado, maaraw at mahangin, sinundo ni Lino si Clara at Pag-asa. "Gusto niyo bang mamasyal?" tanong niya. Isang tunay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Sa Baryo Amihan." Sandaling nag-alinlangan si Clara. Ang lugar na yon ay may daladalang masasakit na alaala. Ngunit nang makita niya ang pananabik sa mga mata ni Pag-asa at ang tahimik na pakiusap sa mga mata ni Lino, tumango siya. Naglakad sila sa pamilyar na baybayin. Ang buhangin ay kasing puti pa rin ng dati. Ang alon ay kasing hina pa rin ng dati. Ngunit iba na ang pakiramdam ngayon. Wala na ang takot. Wala na ang bigat. Naupo sila sa buhangin habang si Pag-asa ay masayang nagtatakbo at naghahabol sa mga alon. Naaalala mo ba? Simula ni Lino, hindi nakatingin kay Clara, kundi sa malawak na karagatan. "Dito kita unang dinala. Sinabi ko sa iyo noon na ito ang paraiso ko." Tumingin si Clara sa kanya. "Mali pala ako." Pagpapatuloy niya, at ngayon ay lumingon na siya kay Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na matagal nang hindi nakikita ni Clara. Sincerity. Ang paraiso pala ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. Isang pakiramdam ng kapayapaan, ng pagiging malaya. At sa unang pagkakataon, sa buong buhay ko, Clara, nagsisimula ko ng maramdaman yon dahil sa'yo. Hindi sumagot si Clara. Tumingin lang siya kay Pag-asa na ngayon ay tumatawa habang binabasa ng alon ang kanyang mga paa. Ang tunog ng kanyang halakhak ay sumabay sa himig ng karagatan. Lumapit si Lino at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Clara. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binawi. Hinayaan niya lang ang kamay nito na manatili roon, isang mainit at pamilyar na pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay para sa kanila sa hinaharap. Hindi niya alam kung ang kanilang mga puso ay tuluyan pang maghihilom para muling magmahalan. Ngunit sa sandaling iyon, habang pinapanood nila ang kanilang anak na naglalaro sa ilalim ng papalubog na araw, isang bagay ang sigurado si Clara. Ang Pag-asa, tulad ng pangalan ng kanyang anak, ay laging naroroon. At ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig na nakabatay sa katotohanan at pagpapatawad, ay laging may kakayahang muling magsimula. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay ng pag-ibig, pagtataksil, at ang mahirap, ngunit posibleng paglalakbay tungo sa paghilom. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Clara at Lino ay ito. Ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto. Nasusugatan ito, nasasaktan, at kung minsan, nawawasak. Ngunit ang tunay na sukat ng pag-ibig ay hindi sa kung paano nito iniiwasan ng sakit, kundi sa kung paano ito bumabangon mula rito. Ang pagpapatawad ay hindi paglimot sa nakaraan, kundi ang pagpili na huwag hayaang sirain nito ang iyong kinabukasan. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang lakas na kailangan natin upang malampasan ang pinakamadilim na kabanata ng ating buhay ay madalas na matatagpuan sa loob mismo ng ating mga puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang masasabi ninyo sa pinagdaanan ni Clara? Kayo, kung nasa kalagayan niya, ano po ang inyong gagawin? At anong klaseng mga kwento pa po ang gusto ninyong mapakinggan sa aming channel? Mangyaring i-comment lamang po sa ibaba.
Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.